First day, around 4 p.m., mula jump off namin first day. So, nakita namin yung malaking kampo nung una, yung inabandon, mga alas 6 ng umaga. Yung mga alas 2, nasundan namin yung kung saan sila pumunta, may isang panibagong malaking kampo na naman yung yung naabutan namin. Pero abandoned din, freshly abandoned. I believe it was abandoned the same day. So, paalam ulit ako sa Task Group Hunter because our axis of advance would deviate from the original overlay. So, pumayag naman yung Task Group Hunter na okay, sundan mo lang, gawin mo yung mo kasi nasa dulo ka Ang chance nang ma-miss-encounter mo yung ibang yung ibang section is medyo malayo sila kasi nasa dulo ako, nasa leftmost flank ako ng operation. So, pumayag sila, sinundan ko. Hapon ng second day, luckily for us, naabutan namin yung buntot ng yung sinusundan namin. Pero hindi nila na-detect kasi konti lang kami, 14 lang kami noon. Ang nangyari, sabi nung section leader, si Lieutenant Reyes, then also now a major, sabi niya, Bok, nandito na yung kalaban, upakan na natin. Sabi ko, wag muna kasi didilimin na tayo. Titingnan muna natin kung hanggang saan sila, kung saan sila mag-harbor. So, ang nangyari, nakabuntot kami sa malaking grupo na mag-harbor. Alas 4 na ng hapon yun. Sabi ko, bukas na lang kasi sigurado ako mag-harbor din yan. Sabi niya, okay, sige. So, ang napag-usapan namin is we will engage the enemy the first hour in the morning, the following day. So, ibig sabihin, madaling araw. Ang maganda lang nun is, hindi alam ng kalaban na nakabuntot kami sa kanila dahil nga doon sa trinak lang namin yung inalisan nila ng malaking kampo. So, alas 2 ng madaling araw, third day, ginising ko na lahat yung kasama ko. Sabi ko, nandito lang yung kalaban kasi during the night, maingay sila. Tapos nung mga hapon before dumilim, maririnig mo talaga na may mga naglalaro. Hindi namin alam kung anong pinaglalaroan nila kasi maingay sila They were very complacent na umalis na nga yung isang buong brigade ng operation. So, wala nang sundalo sa bundok, kumbaga. So, maingay na sila. May mga nagkakantahan na nung gabi. Kami nandun lang kami sa tabi nila. So, anong nangyari? Kinaumagahan, umpisa kami ng gapang ng mga alas 2 ng madaling araw. Tahimik talaga. Tapos sabi ko, baka umalis sila kagabi kasi walang Wala talagang trace na nadaanan kami. Mga more or less from 02 sa madaling araw hanggang mga alas 5 na ng madaling araw, wala pa kami makitang kalaban. So kung yung time frame na yon in 2 hours, 3 hours time, pag gumapang ka, at least makakover kayo ng more or less mga 200 meters na rin yon, di ba? So ang nangyari, nung medyo lumiwanag na, doon kami nabulaga, nasa gitna na pala kami ng kampo nung pinagkampuhan nila. Yung buong talaga, yung buong grupo ng regional committee. So, by the time medyo lumiwanag siya, napansin na lang namin that the whole group of the NPAs were having a reveille. They were also having a reveille during that time. Luckily for us, all of their firearms were being placed in one area. So, mga 3 grupo yata yung nilagyan nila ng baril nila. So, most of the personnels were in formation. Kasi magre-rebelle nga. So, may isang naglilid. Siya yung pinakakuan doon. Siya yung pumapalakpak. Kasi sabi niya, umpisa na tayo, tapos ganito, ganyan. Habang nag-i-expand yung kasi maraming nagdadatingan pa Yung siguro mga guardian nila. Dadatingan doon sa formation, nag-expand yung formation. Hanggang sa yung naglilid, is napunta sa harapan namin. Nandun na kami sa naka-skirmisher na kami, 2 team. Paatras siya ng paatras, hanggang sa naapakan niya si Actually, naapakan niya talaga yung baril ni Lieutenant Reyes nung time na yon. So, nakikita ko siya kasi nasa harapan ko, nasa gilid niya lang ako. May flashlight pa siya kasi medyo madilim pa sa loob ng gubat Pero nag-uumpisa na silang mag-rebelli. So, nung time na yon, they were not really expecting somebody from the government operating units na nandun na mismo sa loob nila. So, nung naapakan niya yung baril ni Lieutenant Reyes, pinaslightan niya. Kala niya kasama niya pa. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Ang usapan kasi namin ni Lieutenant Reyes, the first burst would come from my team. Sabi kasi nauna ako
si Lieutenant Reyes naman, nag-alanganin na pumutok kasi hindi pa ako puputok. Pero actually, inihintay ko na siyang pumutok kasi siya yung na-burnout na siya eh. Nakita na siya. So, ang ginawa ni Lieutenant Reyes is binaril na niya kagad yung naka-burnout sa kanya. So, bumagsak yung tao, nagkaputukan na, umpisa. So, all the while, ang ginawa namin is talaga nag-volume of fire na kami. So yung initiative is isusustain mo na lang yung enkwentro. So kami naman, kasi nakauna kami, kala namin okay na. Yung pala, galing sa kaliwa namin tsaka sa kanan, puro kalaban pala yun. The ridge line was very narrow kung saan kami nanggaling. So pagdating sa taas, medyo malapad siya, pero bangin na yung kaliwa tsaka sa kanan. Tapos yung sa harapan namin, doon pa lang namin napansin na may mas mataas pa pala doon. And the bulk of the security of the plenum was on that high ground. So nagkapukpukan na, galing kami dito sa baba. Nung nakaporma yung mga security forces nila doon sa taas, kasi yung binabantayan nila is yung overlooking sa kabilang bagin, yung Hubo River nga. So hindi nila in-expect na doon manggagaling yung tropa, kasi doon kami sa malayo eh, bandang Surigao Sur pa talaga kami nanggaling. So, sinaksak kami ng Task Group Panther doon, malayo tinampunan sa amin, doon kami mag-umpisa palabas ng kabilang side ng Surigao del Sur. So, ito yung binabantayan nila kasi ito yung usual na mga dinadaanan ng operating units ng mga batalyon sa nandun. Mula nung unang panahon talaga. So, di nila in-expect na yung mga mahihirap na terrain doon sa likuran na may dadaan doon. So, nung magkapukpukan na, mga 5:30 nag-umpisa yung putukan. Sometime mga 8 o'clock na, nag-a-assault na kami, nagpo-forward na kami kasi marami nang tinamaan doon pa lang sa nagpo-formation na kasi nakita namin sila lahat. So ang nangyari, forward kami ng forward, hinintay din pala kami ng malaking grupo ng kalaban na mapunta doon sa clearing kasi may clearing dito eh. Doon pala yung sinasabi ko kanina na may mga naglalaro the previous day. Meron silang makeshift na basketball court doon made of rattan. Tapos may poste na ganyan, doon sila nagbabasketball. Tapos sa gilid nun, may parang volleyball din, made of rattan din yung net nila. Yung pala yung naririnig namin the previous afternoon na naglalaro yung mga kalaban doon. So nangyari, nung nagkapukpukan na, nag-umpisa, nung napunta kami yung section, nung buong section talaga namin napunta sa clearing, nag-conduct ng counter-attack yung kalaban. Kasi nakita na kami. So pumutok na, napin down na kami, hindi na kami makagalaw. Ang maganda lang nagawa namin kasi yung mga mabibigat namin gamit, yung mga backpacks is iniwanan namin doon sa area ng kung saan kami natulog. That's around 75 meters from the encounter site. Doon lahat yung gamit namin. Kasi yun na rin yung sinelect namin na PRP. Just in case na mapin-down kami or magkaroon kami ng casualty, yun yung napag-usapan namin the previous day, na doon namin ibabakit yung lahat ng casualty namin. Tapos kung sino pa yung pwedeng lumaban, babalik doon. So, iniwan na rin namin yung mga gamit namin doon. So, tama-tama, nung first burst talaga, nung nakita na nila kami sa clearing, dalawang kasama kagad namin ang tinamaan. So, one of the casualties then was the M60 gunner. So nabawasan kagad yung firepower namin. So, nagkapukpukan na yon. So, hindi naman kami pwedeng umatras lang, kasi basta-basta umatras, kasi may mga nagmaneuver na rin na kalaban dito sa tagiliran namin. Luckily for us, it was a ravine. Medyo mataas siya. So, nakikita namin yung mga nagmamaneuver doon sa kanan namin noon. So, dalawa na yung pinupukpukan namin, yung nagmamaneuver sa kanan, tsaka yung nasa harapan ng malaking grupo. Although yung mga patay ng kalaban, nandun na, marami na kami nakita, hindi namin sila ma-search kasi nga pinupukpukan kami, napin-down kami doon sa harapan. So, ang nangyari, the section leader decided that aatras kami ng konti kasi clearing nga eh. So, nung umatras kami ng konti, sila yung nag-forward. Iniwanan nila yung high ground na nasa harapan namin, pinusushiran nila yung kuhan kasi kala namin kami yung sadya nila. Yung pala, there was somebody na gusto nilang kunin. May mga nakatakbo na kasi nakasama nila dun sa taas. And one of their casualties then was the late Father Frank Navarro. He was then the political officer of the entire Northern Mindanao Regional Committee. He is one of the most charismatic NPA leader in the area. He leads one of the fightingest MRGUs in Northern Mindanao, and also siya yung pinaka-influential na
Siya yung pinaka-influential na NPA leader, guerrilla leader sa area na yun. Kasi dating pari nga. He was the parish priest of the town of Marihatag in Surigao del Sur.